Hello mga pangga, good evening. So, mag-share tayo ngayon mga pangga ng ating opinion or ating na obserbahan sa ating mga sa top issue natin ngayon mga pangga. So, walang kamatayang top issue sa gobyerno mga pangga, yung about sa PDEA leaks. Okay. So, how this legislation process in the Senate is moving on. Okay. It contains a very sensitive and easily affected matters mga pangga. But before we go any further, and before we share something about the three consecutive hearings in the Senate, okay, allow me first mga pangga to share something about the important official rank of in the so-called institution of PDEA. So it is headed first with Director General and undersecretary, and that undersecretary is assisted with two deputy director generals. Okay. Ang dalawang director generals na yan mga pangga, and deputy mga pangga, ay isa dyan ay para sa operations, sa operation, and the other one is talagang na-assign siya mismo sa administrative or sa administration. Excuse me. So, ibig sabihin mga pangga, yung isa dyan, di ba minsan may collaboration between sa mga PNP, mag-collaborate yan sila, tapos mayroon silang pupuntahan na operation, for example, may huhulihin or may pinagmamanmanan sila, nga kung saan yung about sa mga, simple yung proliferation sa drugs natin, di ba? So, nagmamanman yan sila mga pangga. Isa doon sa Deputy Director General ay para sa field or yung para sa operation. The other one is for the administration, diyan sa office sa mga pangga. But silang dalawa mga pangga are both the same and equal ang ano nila, yung rank nila, and both naman sila ay mga assistant secretaries. Ganun po sila mga pangga. And then mayroon yan sila mga pangga ng mga tinatawag na three levels of the keeping the information sa mga pangga. Yung tinatawag natin top secret and secret and the confidential. Yung top secrets mga pangga is when the information or na disclose na information, na release na information mga pangga, na which caused exceptional grave damage mga pangga to the national security. Yun ang tinatawag natin mga pangga na yung exceptional grave damage to the national security. Ang ibig sabihin mga pangga, yung talagang yung nabubulabog ang buong bansang Pilipinas na kumbaga a certain thing which hindi ka panipaniwala kumbaga. So, yung information na yan mga pangga, it is not supposed to be disclosed or hindi siya dapat nasiwalat. Hindi dapat siya nasiwalat kasi mabubulabog talaga at kasiraan sa buong ahensya at sa buong bansang Pilipinas, sa national security. Kaya hindi siya maaari talagang ma-disclosed or shall we say, maisiwalat, kumbaga. Kaya mayroon silang tatlong level, the top secret, secret at confidential. Okay. Yung sa secret ng mga pangga, yung when there is sa top secret, sa secret naman mga pangga tinatawag, when a certain information is being disclosed, na nagpo-post naman siya ng serious damage, no? Mga serious damage kumbaga. Kumbaga, yan ay kumbaga sa isang person, sa isang personal yan. Pero sa ano naman kasi mga pangga doon sa nag-post ng damage sa top secret naman kasi mga pangga, it is not merely the integrity, it is not merely the reputation of the so-called individual ang masisira, but buong bansang Pilipinas ay masisira na rin. Kaya top secret siya mga pangga, hindi dapat siya ma-disclose o maistiwalat. Pero doon naman sa secret mga pangga, parang nagpo-focus lang sa taong na-involved. Pero nonetheless, kasiraan pa rin kasi kumbaga kumbaga people who are in service kasi. So, doon naman sa mga tinatawag nilang confidential matters mga pangga na kung tawagin na confidential are those information na disclosed or the disclosure of a certain information na with cause of yung serious injury. Ganun naman yung mga pangga. Kaya kumbaga anything na could injure, hindi dapat silang mailabas. Okay? Pero sa tatlong levels ng classification mga pangga of how to keep their informations, nagugulat tayo mga pangga. Kasi una, bakit iyon ay nakalabas? Sa tatlong level ba naman ng classification nila? Bakit ito ay na-disclose or na isiwalat? Diba? So, in other words,
yung certain information na nakalabas mga pangga. So, ang may kagagawan talaga dyan ay mismong nasa ahensya. Mismong nasa ahensya. So, alam naman natin mga pangga na ang talaga namang may tiwala tayo sa ahensya natin ng PDEA. But because na kaya nga ayon sa aking pagnilay-nilay tungkol diyan sa the way they treat what we call the officials, mga ganun mga pangga. So meron daw talaga silang tinatawag na code of conduct, yung mga siyempre yung mga mga ranggo-ranggo nila, ganyan-ganyan. But for me mga pangga, pagdating sa investigation, dapat medyo ilaylo muna natin yung mga ganun para mag-get natin or magkaroon tayo ng conclusion regarding the particular matter kung ano ang nakalik na information. Ganun po mga pangga. Dapat. So, the legislation process in the Senate mga pangga that we consecutively watched for 3 times or 3 hearings, I found out mga pangga, no? I found out that it contains a very indispensable case, precarious situation, and treacherous act. Okay. Indispensable mga pangga in the sense that every Filipino, okay? So indispensable meaning kailangan talaga sa mga pangga na malaman din ng mga tao. Hindi lang siya pwedeng ididma-didma na lang. So in the sense that every Filipino citizen has the right to know and connect to what the legislation or what the legislative department or what the legislative body is doing and how the legislators, yung mga senado natin mga pangga, o yung mga senador is going to finalize, kailangan malaman natin, is going to finalize or to conclude the so-called issue or the allegations. Kailangan talaga na malalaman natin mga pangga. Kasi importante malaman kasi it is this case mga pangga. No, yung pre-ops na nagawa ng ating ex-agent Morales, talagang siya ang gumawa ng mga pangga. So, talaga namang hindi sa pwedeng sabihin natin na gawa-gawa lamang. Talagang totoong may nangyari during the time. And according to Senador Bato, talaga namang he himself, he keep on believing na talagang totoo talaga ito. So, ganun mga pangga. Ito kasing involved sa ating yung na-involve kasi doon mga bangga sa pre-ops na nagawa mga pangga ng ating ex-agent kasi Mr. Morales. Ang involved kasi doon ay Pangulo, no? Ang Pangulo nga di umano nasangkot sa drug abuse or paggamit ng mga illegal drugs. So, kailangan natin na malaman din kasi wala namang sanang problema yun mga pangga kung ano ganito kasi yun. Ang paggamit kasi sa yung kagaya ng drugs or mga drug user, yung marami tayong mga kababayan na naging drug user. Actually mga pangga, wala mang problema yun kung yung talaga ang nilang gusto nila mga pangga. Kasi kung tutuusin mga pangga, meron naman tayong freedom of choice, no? Like for example mga pangga, a certain example mga pangga, tayo kasi binigyan tayo ng freedom of choice. Alam na natin na ang bagay ay nakakasira, but if you will continue doing it, so choice mo na yon, di ba? Choice mo na yon. Wala naman sa tayong pagpakialam doon sa mga ginagawa ni President Marcos. Wala kasi kagustuhan niya yun eh. Alam na niya mismo kung what is good for himself, di ba? Kaya lang, kasi, hindi pwede nating ididma kasi, namumuno kasi siya. At saka, isa pa, yung PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency, isa yan sa ahensya ng gobyerno na talaga namang pinagkakatiwalaan kung paano makontrol, paano natin ma-eradicate, ma-diminish man lang. Pero, speaking of eradication, parang napakahirap mga pangga. But at least ma-diminish man lang ang volume ng proliferation ng ating drugs, mga drugs, tawag nito, yung mga illegal drugs, kumbaga mga pangga. So, di ba? So, ang concern kasi ng mga tao, mga pangga, President Marcos, during the time that he was supposed to be arrested, no, di ba? He was supposed to be apprehended during the time, but, it was being controlled, no? Pero that is supposed to be the topic, but we are going to tackle it later, mga pangga. So, sa mga ganong bagay kasi, kailangan din talaga na makialam ang mga tao. Kasi, okay lang kung ibang bagay, okay lang kung ang involvement mga pangga is hindi drugs. Drugs kasi, you know that drugs could shrinking our minds, our brain,
talagang natutuyo talaga yung ano natin, and it could ruin the right directions of our thinking, our, the directions of our minds. So, there is, ang affected kasi dyan mga pangga is yung brain. So, if a certain individual is um, uh, being, a certain individual who is involved in it mga pangga, talagang napakahirap talagang ipokontrol. Kasi, okay lang sana kung ano, kaya lang, president kasi siya. He is not merely a president of the state, but he is governing the entire government, no? And, you know, he is vested of a lot of powers that is vested onto him, no? President of the state, he governs the entire government of the Philippines, and he is also a commander-in-chief. So meaning to say, is that yung mga haligi natin sa gobyerno, which is the Armed Forces of the Philippines and the PNP, may mga generals yan. Ngayon, under sa kanya yan. So, kukumpas lang siya ng ganoon, dapat susundin din ng mga generals. But, because of this real situation now that he is being alleged of the so-called involvement, so, kailangan natin na magkaroon talaga siya ng, kumbaga, he is supposed to answer the people kung yung allegation na totoo ba. Through the process of, dadaan talaga siya sa, tinatawag natin, scientific method. Yung talagang, dadaan lang sa, kumbaga sa, i-test natin mga pangga. Kailangan, i-require natin na magpa-test na lang. Kasi every individual naman pwede namang magpa-test eh. O, halimbawa, ako ay nagsasalita dito. O, di ba? Kung ipa-test naman, no problem. And there's nothing to worry about if you are not hiding anything. Di ba? Di ba, kakailangan yun. So, para ma-continue at mawala na yung mga murmuring sa mga criticisms, yung mga allegations and suspicious na mga tao, para mawala yun, kailangan natin na ipadaan natin na ganyan. The only thing that could solve a certain problem of Mr. President today is talagang he has to undergo with the scientific method, which is by iti-test natin sa hair follicle. Nang sa ganun, wala na yung pagdududa. And then, hindi naman sa pag-aano natin. We are not criticizing actually by Pangulong Marcos. Kasi allegations pa lang naman yan. But because of the so-called pre-ops na napatunayan na totoo yan, na he was supposed to be apprehended during the time in the year 2011, so kailangan nating pagbigyang pansin. Parang sa ganun is legit ang kanyang pag-govern the state, and legit ang paghawak niya sa ating mga generals, kasi highly respected ang mga generals, and then mga kapulisan natin, mga sa Armed Forces of the Philippines. So, maliban diyan, kailangan ang directions na i-enforce ng ating pangulo ay karapat-dapat na sundin ng mga tao. Like, number one pa diyan is ang mandato kasi ng Pangulo is to enforce the law. To enforce the law. So, isa diyan ang batas na dapat natin na magiging malinaw at mabuhay tayong matiwasay is kailangan wala talaga yung dapat wala yung involvement sa drugs. Kasi drugs could really ruin the mind, the directions ng mind, sa brains natin. It could shrink the brain. So, paano naman yun? So, walang good directions talaga ang isang tao na na-involve sa ganyan. Kasi may time talaga na kailangan nila na mag-take na kasi, they have a sudden change of, mga decisions sa buhay. Di ba? So, ganun lang po yan sa mga pangga. So, it has become, so I mentioned the precarious the precarious situation mga pangga, no? Okay? Kasi kung bakit ko sinasabi na may precarious situation mga pangga, ang ibig sabihin yung walang katiyakan mga pangga yung mga witnesses doon, kasi we have 3 hearings na actually, so may isa pang kaming na hearing or magkamadagdagan pa, kasi di ba sa pag-hearing kasi sa mga pangga, mayroon kasi doong yung natawag natin na yung mga witnesses at saka yung informant, mga ganun ba mga pangga. So, yung sa mga ganung bagay kasi, both sides kasi niya. Yung sa side ng Pangulo at sa side ng mga nag-akusa, mga ganun baga. So, may mga both parties mga pangga. Kailangan talaga na ilabas ang katotohanan. Yun ang kahilingan ng taong bayan, na ilabas ang katotohanan. Yung nagdidipinsa naman na hindi, mga ganun, nagdidipinsa naman na parang sabihin naman na walang katotohanan ang mga ganung bagay. So,
'Di ba? So, walang katiyakan. So, pwedeng magsabi natin na nagsisinungaling yung isa, nag-traitor yung isa, mayroon namang isa na kahit alam naman na totoo yung nangyayari, parang i-cover up pa rin nila, tatakpan ang mga bagay-bagay because malaking kahihiyan kasi, 'di ba? At saka talaga namang may hindi magandang pangyayari kung saan mapapatunayan yan. Dahil, siyempre, talaga namang ihinto talaga yung pamumuno niya. Kasi, hindi po pwedeng pamunuan tayo ng isang tao na medyo may involvement sa ganong kalaki-kalaking kaso ka, di ba? So, nagkataon lang kasi, yung during the time kasi, hindi naman talaga sa presidente. So, nagkataon naging presidente siya. So, kailangan pag-isip-isipan at pag-nilay-nilayan natin kung ano ba ang nararapat sa ganyang bagay. Okay. So, yung sa during the legislation kasi mga pangga sa aid of legislation, ibig sabihin ng mga pangga na ang ating mga legislators ay kumukuha din sila ng pamaraan na kung paano sila paano sila makapag-create ng another law. So, ang para sa akin mga pangga, dapat may contribution ang lahat ng mga senador, dapat may mga naka-impart ng something good ideas of good ideas. They have to think deeply. They have to think intelligently how to contribute a good things. No, contribute a good things to in the Senate, in their process of legislation. Kailangan talaga na mag-contribute sila ng mga bagay-bagay to suffice, to suffice the law or to suffice the provision that no one or no one or even a single official that could violate the law. Kasi ang sabi dapat wala pwedeng makalabas and that is belong to top secret, tapos secret and confidential. So kailangan mapatunayan nila na wala na talagang pwedeng makalabag sa batas na yan. So, we are looking for the mga intelligent mga intelligent na mga legislators natin dyan. They have to contribute offensive thoughts, no? Yung ubod ng kanilang kagaling-galingan dyan, they are going to contribute something, no, that could suffice the provision that nobody or no even a single official could violate the rule of law. Kasi, tingnan mo ngayon na nangyari yan, di ba? So, malaking bagay yan. But nonetheless, kailangan pa rin nating alamin. No? It is not merely yung leak, paano nagli-leak yan. O okay, mayroon na tayong mga bagay-bagay. Kung kailangan din i-solve yan kasi hindi pwedeng mapabayaan ang institusyon na yan na anytime of the day, pwede madukot-dukot lang yung mga confidential matters, no? So, kailangan din natin na bigyan pansin yan, but hindi natin mabigyan pansin what is really the content of the pre-ops na nagawa. Kailangan natin na scrutinize ng mabuti yan, no? Talagang himay-himayin ng mabuti yan kung ano ba talaga, how true it was. Okay? Kung gaano katotoo ito, kailangan malalaman din ng taong bayan. Okay? So, ngayon, napakalaking controversy yan mga pangga na talaga namang kailangan na malalaman ng taong bayan. Diba? So, nagiging precarious kasi yan mga pangga dahil every witness, no? Every witness or what we call the resource person doesn't have a control of how the said investigation is and how the said investigation is, diba? Kung paano ang galaw ng investigasyon. So, habang nakaharap sila doon mga pangga sa Senado, and they are being asked by different, mga senadors doon, kailangan ang isa ituturo ng isa na ganyan-ganyan, ang hindi, tapos sabihin naman hindi totoo, sabihin naman ito ay totoo. Okay, although it is confirmed na totoo na siya, kasi that is what is being according to the chair, was led by Senator Bato, no? So, kumbisido naman siya na talagang totoo yun. So, di ba? So, kung ganun kasi mga pangga, maaaring ma-fail, no? They might fail yung witness at saka yung resource person, they might fail as the process of the investigation is going through. Di ba? So, walang katiyakan mga pangga.
So, and it might be, it might be a danger to life. Kasi maganti-gantihan na yun eh. Damay-damayan na. So, maaaring yung yung pag natalo yung kabila, pagapang na, alam mo yun, di ba? So, ang hirap mga pangga sa mga ganong bagay na parang na basta-basta na lang na hindi na control sa mga pangga, di ba? So, yun ang hirap sa mga ganong bagay na na-open na. So, kailangan ito dahil na-open na ito at saka nasiwalat na yan, it must be addressed, no? It must be addressed, it must be solved, it must be, di ba? Kailangan natin ma-address ang certain problem through the process of legislation. Kailangan lahat ng mga legislators, mga senadors natin dyan, they have to scrutinize accordingly. Hindi sa pwedeng pababayaan po. So, let's proceed to let's proceed to the what we have observed about the consecutive hearings diyan mga pangga. Actually, on the very first day talagang parang medyo nakakriticize ako kay Senador Bato. Pero kailangan nating intindihin ang mga bagay-bagay because during the time kasi siyempre Bisaya yan si Bato. Talaga namang alam mo yung puso niyang na honest to goodness talaga. Hindi malalaman mo yung taong hindi marunong magsinungaling eh. Alam mo yung ganon. Ako Bisaya din ako kaya I definitely understood his feelings and emotion during the time na he was alone, 'di ba? Haharap ka ng maraming tao, ikaw lang mag-isa. And then siyempre 'di ba? Kaya parang he was out of minsan nakita ko na parang nakalimutan niya paano sa magtanong, parang ganon. Pero alam ko namang he has knowledge too. Kasi investigador din naman siya. Kaya lang, nung time na yun kasi, hindi talaga, kumbaga, hindi tama na nag-iisa lang siya. Kasi in some other, in aid of legislation, napakadami dyan ang nangyari na may in aid of legislation. Bakit napakadami lahat sila present, di ba? Pero, wag mong sabihin, sabay-sabay sila, may kanya-kanya silang sabay-sabay silang kanya-kanyang may pinamunuang, di ba? Hindi man po pwedeng ganon. Nagkataon lang na ganyan. Sabi ko, para tuloy naiisip ko na para bang, may bribery bang nangyayari? Naiisip ko tuloy ng ganon. Kasi, parang hindi ka panipaniwala na nag-iisa na lang si Senador Bato. Pero I'm in the very sorry kung yun ang naging ng mind namin because kami kasing mga ordinaryong tao na hindi naman kami kasing talino sa inyo diyan. Bakit naiisip namin na ano dapat ang gagawin? Tapos kayo para bang alam natin na alam ninyo, definitely alam ninyo, pero bakit hindi nangyari? So what we are looking for is the precise proceeding, the precise ruling sa Senado, yun dapat ang makikita ng mga tao. And it must be transparent. Wala yung, lalo na yung pag-pronounce na, dalhin na lang sa private, yung parang executive session, parang, di ba? We are waiting for so long time and then biglang naging executive session. Yon? Kayo na lang mag-uusap doon. Di ba? Hindi maganda yon. So, naka-recover naman siya actually. Sa pangalawa, okay naman. So, this third hearing, talaga namang thank you so much Senador Bato dahil you stood up, no? You stand firm na talaga namang, di ba? Mas minsan nasaktan din kami. Pag yung nahihirapan na si Senador Bato, nasasaktan din kami na nahihirapan siya in the sense na hindi lang siya nagbibigay ng idea, nagko-question, para lang nag-scrutinize talaga siya kung paano malabas yung tama. And then, some of his colleagues in the Senate, parang nag-disagree sa kanya. Definitely nag-disagree talaga. Why? Sinasabi na nga ni Senador Bato na 101% o ano ba yung pagkasabi niya na talagang totoo talaga yung pre-ops na nakikita. Okay? At saka beside doon sa, although soft copy siya, so ibig sabihin ng soft copy, it is being pinupoto, kumbaga. Diba? Hindi siya talagang as in original, but because of the so-called attachment doon sa original na medyo yung mga bakat-bakat doon ay nakukuha din, pati ultimo yung stain ng yung staple ay nakukuha din. Ibig sabihin, it has an original copy. And then, kinukuha lang yon, naging soft copy para anuhan, di ba? And then, kabilib-bilib talaga siya, kapanipaniwala talaga na totoo siya. Okay? So, doong point na yon, parang naano ako na, kumbaga, if I'm going to wear the shoes of, Senator Bato, definitely masaktan ako sa ginawa ni Senador Estrada. Bakit? Talagang,
ang line of questioning talaga niya is, sorry, Senador Estrada, I know naman you have a better knowledge. Kaya lang, para bang may personalan as we observe as we observe the way you conduct a question to the a resource person, para kasing personalan. Para bang natural man yun na but kailangan dapat yung bagay na i-atake mo doon na kailangan mo ang kasagutan, dapat regarding the matter. Okay? Dapat regarding the matter, hindi na yung personalan. Kasi kung tutuusin naman talaga, yung mga kaso naman talaga ni ex-agent Morales ay hindi natin alam kung kailan pa yung mga task. Maybe during the time din na active pa siya, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, it is a long time ago. So, ibig sabihin, kung 10 years na rin yun, or 8 years, 7 years, ganon, imposible naman na hindi pinaprocess yan at hindi pinakialaman sa abogado yan. May mga abogado man yan. So, kung may mga abogado yan, ibig sabihin, for that consecutive years, 6 to 7 or 8, 10, mga ganon-ganon na years, mga time na yan, kasi 11 years man yung pangyari simula nung time, 2011, mga ganon. So, 1 decade na. Imposible naman na wala pa. Kung if it is said to be convicted talaga si Morales, na-convicted na siya. Kung hindi naman siya talaga na-convict, ibig sabihin naka-release or na-quit na yung ibang mga kaso, ibig sabihin lack of evidence. Okay? Kulang talaga sa ebidensya or walang sustansya or hindi ka panipaniwala yung mga ganung bagay. So kung yun kasi kasuhin natin or yun talagang i-point natin doon sa kay Morales, ang ibig sabihin doon na personalan po siya. So yung record niya nung habang siya active, parang kinakarakterize. So tama ang kasabihan ng iba na assassination or character assassination. Ibig sabihin, pinapatay talaga yung dignidad niya. Yung dignidad niya, pinapatay at hindi sa mapanipaniwalaan. Of course not. Kasi ang tayo as an individual, no? Bawat isa sa atin, merong negative side at positive side. Hindi pwedeng nakitaan ka na may negative ka dyan, talaga negative ka na. Hindi ka na pwedeng kapaniwalaan. Of course not. Hindi pwedeng ganon. Sa positive side, mayroon pa pwede. Ito sa negative, pwede ka magdipinsa. Okay, ganun po kasi. So, I'm very sorry for Mr. Estrada, pero hindi naman ako nag-ano sa iyo eh. Ang sa akin lang na, yung yesterday, nakita ko na, akala ko kung yung surprise na witness. Sus na ko naman. Siguro naman nalalaman mo rin yun, what they supposed to say. Although hindi mo nabasa yung but siguro man kasi ikaw yung nagdala nun eh. Siguro naman, na mo na rin yun, na alam mo na rin yun, what was the content of the so-called yung nila, yung mga statement na binabasa doon. Siguro naman alam mo na rin yung what is supposed to read on the public, di ba? So, I noticed na hindi naman pala sila kasali doon. Di ba? Nung time na yon. So, wala pa daw siya doon. Yung mga generals na yun, wala pa daw siya doon, kaya nangyayang ganyan-ganyan, hindi daw siya nagre-remove kay Morales, ganyan-ganyan. So, anong connection doon? Wala pa daw siya noon. So, para sa akin, Senator Bato, dapat hindi mo kasi wala naman ding ibang sinasabi doon eh. It's all about the reputations of what the Mr. Morales done on his, in his, yung during the tenure of, si kay Pinoy, di ba? Parang hindi, ayokong kuhaan ng credit doon ayoko manguha ng credit doon si Puwens, doon si Senator Bato. Kasi siya he himself nag-refuse sa hindi ako ang nagpaalis sa kanya. Kasi yung time na yun wala pa ako sa ganyan, di ba? So bakit paniwalaan na he was just reading the cases that that Morales has. Di ba? Binabasa lang naman doon. Oftentimes na it was being discussed with the previous hanggang na babasa-basahin naman ganyan repeatedly. Mabuti na lang kamo. Si Senator Escudero, hello Mr. Senator Escudero. I really appreciate your intervention during the nag-interrogate na doon sa nagtatanong na doon sa na supposed to be is yung abogado nila sa kabilang side
yung abogado na nga siya eh. Dapat alaman niya yon that he is not supposed to, narinig naman niya yung mga, yung mga character assassination on the first day of hearing, the second day of hearing, and then, abogado naman siya. Bakit basa pa rin siya ng basa sa last part? Mabutin, basa-basa pa rin siya, ganun pa rin. Yung, pa rin, yung character assassination pa rin ang mangyayari. Hindi naman pwedeng ganun. Ikaw, abogado ka, alam mo na yon, mas matalino ka talaga. Oo, alam mo na yun na it is not supposed to, para mangunguha naman ng idea or sympathy sa mga tao na ganun kasama at morales should not be believed by the people. Hindi po pwedeng ganoon. Okay? Kahit ano pang basa-basa nyo dyan, kahit ano pa kasama yan si kahit tatlong convicted the time pa yan si sa mga kaso niya. Oo, kailangan pa rin paniwalaan because siya ang gumawa and he signed. Kamay niya ang sumulat doon, nagsasign. Kaya, it must be a concrete evidence. May sustansya po talaga yun. So, there's nothing na pwede natin sabihin na wala yun. Diba? So, I hope na kung if God's will na magkaroon pa tayo ng ng isa pang hearing, ang inaasahan ko talaga sana diyan yung ayoko na lang mag-mention kung sino kasi ang inasahan ko kasi diyan parang nanahimik kasi mayroon tana akong inasahan. Pero I'm so thankful din kay Escudero na yung abogado nga, siyempre abogado yon, talagang masanay sa balitaktakan. Thank you so much Senator Escudero dahil para bang na mo talaga na interact mo kaagad yung intervention mo doon, yung question mo doon, yung line of questioning mo doon, it really aid the legislation process natin. Nakakatulong po talaga doon sa paano naglilik yun. Okay? Sa doong bagay na point na yon, talagang kasi abogado kayong nag-uusap talaga namang kasi kung walang intervention mo doon, hindi ako makukontento dahil siyempre hindi naman abogado si Senator Bato. Okay, iba naman yung expertise talaga niya. Okay? Pero alam naman natin na noon pa naman kita, Senador Escudero, talaga sinusundan ko na yung utak mo kasi pagdating talaga sa Tagalog, talagang alamakata yung dating mo. Talagang gustong-gusto ko yung mga mo, yung mga linya mo. And then pagdating naman sa Inglesan, talaga namang, very, talagang, you are really effulgent. Talagang, magaling ka talaga sa I praise you for that. Kaya lang, asahan ko sana na magkaroon ng magandang conclusion ito. Ayaw ko kasing madidma yung pangyayari na ganito. Gusto ko ito kasi since naman na tulungan na lang ninyo si Senador Bato, Senator Escudero, kasi alam ko naman na para bang hindi ko nagustuhan yung linya ni Senador Estrada na I think you have a lot of you have a lot of colleagues here supporting at you. Ibig sabihin hindi sa kasama sa nag-support kay General Bato, hindi ba? Parang iwan ko lang, hindi kami magaling sa English ha, hindi kami magaling sa English namin, parang lang, parang mali pa kami, di ba? Pero at least, I think naman we could comprehend what you're talking there in the Senate. Hindi man lahat namin natutuhog lahat yan, pero we could also understand. So, ganun lang po. We are hoping na in the next hearing, the presence of Senator Escudero would be there, and then ayoko na lang ibanggit yung iba kasi inasahan ko sana sila kasi talaga namang matatalino sila eh. Kaya lang, may akong na talagang kulang talaga sa support. Ayoko na lang i-mention. So, ganun mga pangga. Ang ending nito mga pangga is to clarify everything. To suffice the murmurings, to suffice the allegations mga friendship na hindi talaga madidma is a person who is involved there should undergo with the scientific method, no? Kailangan dadaan tayo sa yung totoo talagang drug test. Okay? All kinds of drugs kasi hindi ang top drugs kasi natin mga pangga diyan dito sa Pilipinas lang mga pangga. Yung mga medyo mahirap-hirap lang ang dating. Yung yung shabu kung tawagin. Okay? And yung dahon, ano ba yun? Yung basta mayroon yan at saka yung ecstasy.
Ay, yung marijuana pala. Tatlo yan siya. Kasi yung alleged na ginagamit ng isa kasi na-involve natin dyan sa pre-ops, kasi, pangmayaman. Mm, 'di ba? Pangmayaman. Kaya, dapat, lahat ng mga drugs, ng mga illegal drugs na yan, kasama yan lahat sa pag-test. Okay? Kaya sa Hair Follicles, para all types of drugs na take in, ma-confirm na mayroon ba talaga or wala. Kasi, para sa akin naman, as what I have said na, freedom of choice kasi yon. Pero nung time kasi na yun, hindi naman sa presidente. But because he is now governing the state and lead all the people of the Philippines, kailangan na, kumbaga, malinis. Kasi kung ikaw ba naman, ikaw ba kasabihin mo, huwag kang kumain ng ganyan, haka makalason yan. Huwag kang kumain, tapos kumakain ka. Ganun, pwede bang ganun? O, di ba? Diba? Huwag mong kainin yan, kamakalason yan, tapos kinakain mo. Ano yun? May kasinungalingan ng rin yun. Di ba? Kaya hindi pwedeng ganun. Kailangan na undergo talaga sa drug test talaga. To makontento ba ang mga mamamayang Pilipino. And then, alam mo, Mr. President Marcos, kung if you will be able to undergo with the test, no, na hinahangad namin mga mamamayan, ay pupurihin ka talaga namin. Promise. Kasi we voted you. Binubuto ka namin. Kaya, you still have a chance to defend yourself. And then, those people who accusing on your, talagang mapapahiya din. Kasi, kung mapatunayan na, yung totoong, talaga ha, Mr. President, yung totoong drug test talaga. I'm not satisfied. Okay lang yung, yung 2 minuto, yung wala pang 2 minuto. Okay lang yun. Para sa akin kasi, nandyan naging president ka na eh. Siguro naman kinuha yun before ka maging president. Pero presidente ka na eh. So, okay na lang yun. Kasi ang alam ko naman eh, kaya ka rin namin binuto dahil the way kang magsalita, talaga namang I really appreciate sa mga, the way you speak. You could deliver the speech well. You could speak well. Talaga namang very effulgent, brilliant. Kaya lang, what makes you down today is the allegation. And you need to answer on it. Okay. Ganun lang po. So we will wait for the next hearing, and I hope that everything will be cleared and there will be more senators who could contribute something there about yung mga pensive thoughts ninyo. Okay? Yung mga good ideas ninyo para masatisfied ang mga, hindi naman tayo nagsatisfy or to comfort the people, kundi to let the reality will float everything doon. Hindi yung lilitaw doon ay mga yung sinungalingan pa rin. Hindi pwede. Kailangan na kaya nga we need to the senators should scrutinize. Talagang himay-himayin nyo doon para nalalabas ang totoo. Wag naman yung mag-cover up tayo ng mga bagay-bagay na hindi. So, thank you so much for watching mga pangga. Okay, I hope na sama-sama pa rin tayo sunod na mga mga idea para kahit paano walang mga buljak-buljakan. Ayoko nang ganun. Mag-share lang tayong something about what we learn according our observation. Di ba? Ganun lang po. Thank you.